Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, tawagin mo na lang ako sa pangalang Divina. 65 anyos. Isa ako sa mga masusugid mong tagapakinig na hindi nakukumpleto ang araw kapag hindi ako nakakarinig ng kwento. 5 taon na akong nagretiro sa trabaho ko at ang maliit kong grocery store na lang ang pinagkakaabalahan ko. Napasulat ako rito dahil gusto ko rin sanang ibahagi sa inyo ang isang parte ng buhay ko. Tony, isa akong matandang dalaga. Hindi naman ako nasawi o di kaya'y na-trauma sa pag-ibig. Mula noong nagdalaga ako hanggang sa pagtanda, pinili kong maging mag-isa sa buhay. May mga dumaan din naman sa buhay ko, pero wala ni isa sa kanilang nagpabago ng desisyon ko. Siguro nagtataka kayo kung bakit hindi ko ginustong mag-asawa. Maraming nagsasabi sa akin na masarap daw magmahal. Masaya ang magkaroon ng katuwang sa buhay. Yung tipong uuwi ka sa bahay galing sa trabaho, tapos may sasalubong sa iyong anak. O di kaya kapag may problema ka, merong asawang dadamayan ka. Ganun nga ang gusto nilang maranasan. Pero iba ako eh. Noon pa lang ay ayoko na talaga ng responsibilidad sa buhay maliban sa sarili ko. Ako kasi ang tipo na tinatawag nilang career woman. Walang ibang mahalaga sa akin kundi ang trabaho ko. At isa pa, masaya naman ako sa buhay ko. May maganda akong trabaho, may sariling bahay at sasakyan, may ipon, nakakapunta kung saan ko gusto. Sa madaling salita, malaya ako. Siguro nagtataka kayo, hindi ba malungkot ang buhay ko? Hindi ang sagot ko. May pamilya naman kasi ako. Ulila man ako sa magulang, pero kasama ko pa rin noon ang nakababata kong kapatid na si Diego. Pero alam mo Tony, sobrang magkaiba kami ng kapatid kong yun. Kung ako piniling maging matagumpay, si Diego ay tila nawala na ng pangarap. Hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral at nakontento sa pagiging mekaniko sa isang talyer. Meron ng asawa at 4 na anak si Diego. At syempre bilang ako lang naman ang kaisa-isang tiyahin ng mga anak niya, sa akin niya madalas iniiwan ang bunso niyang si Camille na 8 taong gulang. Isang bagay na pinakaayokong ginagawa ng kapatid ko sa akin. Si Diego kahit kailan. Alam naman niyang abala kong tao tapos ang hilig dumagdag sa mga problema ko. Ay nako. Nasaan na nga ba ako sa ginagawa kong PowerPoint? Ay, nandito na pala ako. Ang cute naman niya. Camille! Huwag ka muna masyadong maingay ha. Nagtatrabaho si tita. Opo, tita. Sorry po. Ay, dapat matapos ko to ngayong gabi para makatulog ako ng mahimbing. Nasaan na nga pala yung graph nito? Nandito na pala.
Okay. Dito kita ilalagay. Tapos... Ay, teka. May kailangan pala akong i-double check dun sa mga reports. Teka. Bakit biglang tumahimik yung batang yun? Kanina lang panay ang tawa nun ah. Ano kayang nangyari? Camille? Camille? Nasaan yun? Sandali nga. Camille? Ano? Hoy! Huwag mong hahawakan yung vase na yan! Ay! Bakit mo binasag? Yun ang sinasabi ko sa'yo eh. Di ba pinaalalahanan na kita na huwag mong pakikialaman ng mga gamit ko? Lalo na yung mga ginagamit ko sa trabaho at ito! Ito mga babasagin dito! Sorry po, tita. Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Ano pa naman yan? Ay, nasugatan ka ba ha? Hindi po. Sorry po. O, sige na, hayaan mo na. Umupo ka muna dito sa sofa. Itaas mo ang paa mo at baka masugatan ka. Sige na, upo na dyan. Opo. Ay, nasa na ba yung walis? Huwag ka munang bababa dyan, Camille, ha? Dyan ka lang. Ay, regalo pa naman to ni Telma sa akin galing France. Tapos mababasag lang pala. Ay, sayang naman. Ang mahal pa naman ito. Hindi na ako makakabili nito. Sayang. Ay, pag to hinanap ni Telma, nakakahiya. Okay, ayos na. Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Nasugatan ka ba? Hindi po. Nagalit po kasi kayo sa akin eh. Hindi ako galit. Napataas lang ang boses ko pero hindi ako galit. Tumahan ka na dyan, sige na. Baka sabihin ng tatay mo pinapaiyak kita eh. Hindi ako galit. Talaga po? Hindi po kayo galit sa akin? Kahit nabasag ko po ang gamit ninyo? Oo nga. Eh basta sa susunod lang kapag hindi sa'yo, wag mo nga hawakan. Huwag ka ring malikot kasi talagang makakabasag ka niyan. Buti na lang hindi ka nasugatan. Eh paano kung oo? Eh di inaway ako ng nanay mo. Ay, sige na, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Manood ka na lang ulit at maupo ka lang dyan, ha? Opo, tita. Ay, naku naman talaga. Hoy, Diego. Marunong ka naman tumingin ng oras, di ba? Kailan pa naging alas 10 ang alas 8? Pasensya na talaga. Naipit ako sa traffic kaya ngayon lang ako nakarating. Si Camille, tulog na ba? Oo. At kanina ka pa hinahanap, kaya yun. Nakatulog na sa kahihintay sa'yo. Ay naku, sobrang na-stress ako dyan sa anak mo. O bakit? Ano bang ginawa? Napakalikot. Takbo dito, takbo dun. Kaya nga binuksan ko na yung TV para manahimik. Kaso wala, ang ingay naman manood. Tawa ng tawa, hindi ako makapag-concentrate sa paggawa ko ng report. Ikaw naman parang hindi ka nasanay sa pamangkin mo. Eh, mas naging malikot siya ngayon. Kaya nga nabasag niyo yung isa kong vase eh. Ay, regalo pa naman yun ng kaibigan ko sa akin. Ang mahal nun, baka akala mo. Muntik na talaga akong maghurumentado kanina. Ay, buti na lang nakapagtimpi ako. Kilala mo ako, di ba? Pag ako nagalit, magtago ng mga tao sa paligid ko. Ate, ganun talaga bata eh. Normal ang pagiging malikot at maingay nila. Pagtiyagaan mo na lang. At bakit ako magtsatsaga? Kaya nga pinili kong wag magkaroon ng pamilya dahil gusto ko ng tahimik na buhay. Tapos heto ka naman, dumadalas ang pag-iiwan sa akin sa anak mo. Aba, buwan-buwan mo na yata siyang iniiwan dito. Kanino ko pa ba siya ipagkakatiwala? Eh di ba kundi sa'yo lang? Bakit hindi mo na lang iwan sa bahay niyo? Eh doon kasama pa niya mga kapatid niya. Hindi na kaya ni Stella na mag-alaga ng 4 na bata. Nahihirapan na siya, ate. Huwag kasi kayo mag-aanak na mag-aanak kung ayaw niyo palang mahirapan. Alam mo naman ang salitang family planning, di ba, Diego? Mag-anak ng naaayon sa kakayahan. Kayo talagang dalawa ng asawa mo, naku! Alam mo ate, kapag ikaw nagkaroon ng sarili mong anak, maiintindihan mo yung sinasabi ko. May amnesia ka ba? Matagal ko nang sinasabi na masaya na akong mag-isa. Masaya na akong sarili ko lang ang iniisip ko. Kaya nakikiusap ako sa'yo, Diego, ha? Huwag mong dalasan ng panggugulo sa tahimik kong mundo. Tony, nakikita ko namang masaya si Diego sa pamilya niya. Araw-araw ay meron siyang inspirasyon upang mas pagbutihin pa ang pagtatrabaho. Pero aminado siya na hindi talaga nagkakasya ang sinasahod nilang mag-asawa
para sa mga pangangailangan nilang anim. Kaya madalas sa akin siya lumalapit. Hindi naman mahirap para sa akin ang tumulong. Sa mata nga ng mga pamangkin ko, ako yung mayamang tita nila. At masaya na ako ron. Tony, sa tuwing nakikita ko sina Diego, aaminin ko na masaya nga talaga na magkaroon ng pamilya. Hindi ka mag-isa. May karamay ka sa lahat ng bagay. Pero kapag nakikita kong problemado sila sa pinansyal na pangangailangan, sinasabi ko talaga sa sarili ko na buti na lang wala akong pamilya. Hawak ko ang oras ko at walang nakadepende sa akin. Nagagawa ko ang kahit na anong gusto kong gawin at tahimik ang mundo ko. Pero Tony, hindi rin nagtagal ang katahimikan ng mundo ko nang iwan na naman sa akin ni Diego ang anak niyang si Camille. Tatanggihan ko sana dahil wala akong pasok nung araw na yun at gusto ko lang magpahinga. Pero sa huli, pumayag na rin ako dahil sinabi rin naman niya na babalikan daw niya si Camille kinabukasan. Ngunit nung sumunod na araw, ay walang Diego na nagpakita sa bahay. Buong maghapon ko silang tinatawagan na mag-asawa pero nakapatay ang mga cellphone nila. Medyo malayo rin kasi ang bahay ko sa bahay ni na Diego. Kaya sabi ko, baka kinabukasan ay kunin na si Camille. Tony, dumating ang pangatlong araw pero ni anino ni Diego ay hindi ko man lang nakita. Kaya ang ginawa ko noon, nag-leave muna ako sa trabaho ko para ihatid na si Camille sa bahay nila na nung mga panahon na yun ay hinahanap na rin ang kanyang mga magulang. Diego? Stella? Si Divina to! Diego! 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 Hoy! Bakit parang walang tao? Diego! Stella! Si Divina to! Ihahatid ko lang sana si Camille! Nasaan na ba yung mga yon? Sandali nga, tatawagan ko ulit. Baka sakaling sumagot na. Ay, nakapatay din ang cellphone ni Diego. Ano ba nangyari dun? Diego! Stella! Hi, Ate Grace. Hello, Camille. Oh, bakit nandito ka? Hindi ka sumama sa mama at papa mo? Po? Excuse me, miss. Ako pala yung ate ni Diego. Anong ibig mong sabihin na hindi siya sumama sa papa at mama niya? Wala ba sila dyan? Alam mo ba kung nasaan sila? Kanina pa kasi ako katok ng katok dito pero walang sumasagot sa akin. Wala yatang tao eh. Wala po talagang tao dyan, ate. Nung isang araw pa po. Ha? Nung isang araw pa? Nasan sila? Ang pagkakaalam ko, umuwi sila sa probinsya. Kasama yung mga anak nila. Kaya nga po ako nagtataka bakit nandito si Camille. Kasi base dun sa mga dala nilang maleta. Mga maleta? Opo, sa dami ng mga maleta nila, mukhang di na babalik eh. Ano? Paano hindi na babalik? Ano po, halos dala lahat ng gamit eh. Bukod sa mga damit, meron pa pong mga malalaking kahon, mga ganun. Tapos van pa nga po yung sumundo sa kanila eh. At saka pagkakaalam ko rin po naka-for rent na po yung bahay na yan. Teka. Medyo parang imposible yata ang sinasabi mo. Kasi iniwan ni Diego sa akin ito, si Camille. Ang sabi niya babalikan niya. Kaya bakit? Hindi. Imposible ang sinasabi mo, miss. Nandito pa si Camille. Alangan namang iwan nila tong isang anak nila. Kaya baka namalikmata ka lang. Baka hindi sina Diego yun. Hindi po, ate. Sila po talaga yun. Diyan lang po yung bahay namin, no. Ano po, sige po, pasensya na po Mauna na po ako. Camille, bye-bye ha. Hindi, teka. Pasensya na po. Bye-bye po, Ate Grace.
Ano pang kalokohan to ni Diego? Tatawagan ko nga ulit yun. Hindi pwedeng mangyari to. Ano ba, Diego? Bakit nakapatay pa rin ang phone mo? Ay, teka, si Stella na lang ang tatawagan ko. Ay, baka sagutin na ako. Ay, nakapatay din! Buisit naman, ano bang nangyayari? Ano ba nangyayari sa mag-asawa na yun? Totoo kaya yung sinabi ng babae kanina? Saan kaya sila nagpunta? Probinsya daw, isang probinsya yun. Sa amin? Saan naman sila titira doon? O baka sa probinsya ni Stella? Ay, pero bakit? Paano? Bakit sila lang? Paano tong si Camille? Ay, paano na to? Nakakabwisit naman, oh. Tita, bakit po hindi ako sinama ni na Papa sa probinsya? Aba, ewan! Mukha bang alam ko ang dahilan? Kung alam ko, di sana hindi na tayo nagpunta dito. Sorry. Napagtaasan kita ng boses. Mainit lang kasi ang ulo ko. Naguguluhan na ako eh. Huwag na po kayong magalit. Tita, sorry po. Hindi ako galit. Galit ako, pero hindi sa'yo. Galit ako sa mga magulang mo. Sa mga magulang mong hindi nag-iisip. Camille, wala ka ba talagang alam? Wala ka bang ideya man lang kung ano ang plano ng mga magulang mo? Wala ka bang narinig? Wala po, tita. Bakit wala? Hindi naman pwedeng ganun. Baka naman may alam ka pero ayaw mo lang sabihin. Tita, hindi po. Yung totoo. Magsabi ka ng totoo. Ang pinakaayaw ko sa lahat yung nagsisinungaling. Tita, totoo po. Wala po talaga akong alam. Kung meron man po, sasabihan ko naman po agad sa inyo eh. Wala pong dahilan para magsinungaling po ako. Pasensya na. Pasensya na, Camille. Kalimutan mo na yung mga sinabi ko, ha? Nagugutom ka na ba? Gusto mong kumain? Sige po. Sige, tara na. Pagpasensyahan mo na ulit ako, ha? Opo. Tony, sa totoo lang, mas nangibabaw ang awa ko kay Camille kaysa sa galit kina Diego at Stella. Walang kaalam-alam yung bata na para siyang tuta na bigla na lang ipinamigay sa iba. Hinayaan kong manatili si Camille sa bahay habang inaalam ko kung saang probinsya pumunta ang mag-asawa. Wala akong nagawa kundi isama rin ang pamangking ko sa tuwing papasok ako sa trabaho dahil wala naman akong ibang mapag-iiwanan sa kanya. Tony, noon pa lang ay medyo ilag na sa akin si Camille dahil madalas ko siyang nasusungitan. Pero sa pagkakataong yun, iniba ko ang pakikitungo sa bata. Ginawa kong malambing ang boses ko sa tuwing kakausapin ko siya. At palagi akong nakangiti sa kanya. Dahil para bang sinabi ko sa sarili ko na wala nang ibang kakampi ang batang ito ngayon, kundi ako lang. Tony, sa loob ng isang linggo, naghintay ako ng tawag mula kina Diego at Stella. Pero walang nangyari. Kaya ang ginawa ko, isa-isa kong tinawagan ng mga pinsan naming magkapatid. Nagbabaka sakaling may nakakaalam sa kanila. At sa awa ng Diyos, nakakuha ako ng impormasyon sa pinsan naming si Oliver na malapit kay Diego. Pero Tony, uminit ang ulo ko sa galit. Sinabi ni Oliver na nasa ibang bansa na pala ang kapatid ko para magtrabaho bilang OFW. Nagtaka pa nga ang pinsan ko dahil bakit daw wala akong alam sa mga kaganapan sa buhay ng kapatid ko.
Kaagad kong tinanong kung nasaan ang mag-iina ni Diego. Nang sabihin sa akin nasa Marinduque, hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Kaagad kong inayo sa mga gamit ni Camille at bumiyahe kami pa probinsya upang ibalik na ito sa pamilya niya. Pasensya ka, tubig lang ang pwede kong mabigay sa'yo. Hindi pa kasi nagpapadala si Diego kaya hindi pa ako nakakapag-grocery. Ayos lang, salamat. Bakit nga pala hindi nagsabi sa akin si Diego na mangingibang bansa pala siya? Kung hindi pa ako pumunta dito, hindi ko malalaman. Ewan ko, siguro para hindi maudlot kaya ako na lang ang sinabihan niya. Kahit na, dapat sinabi niya sa akin ang mga plano niya. Ninyong dalawa. Baka nakakalimutan niyo na may bata kayong iniwan sa akin. May plano naman talaga si Diego na kausapin ka. Kaso sobra siyang naging abala sa pag-aayos ng mga kailangan niya pa ibang bansa. Sobrang abala? Ano man lang yung mag-chat siya sa akin, no? Hindi kaya maglaan siya ng kahit 10 minuto na makipag-usap. Hindi yung wala kong kaalam-alam sa mga nangyayari. Pinuntahan ko kayo nung isang araw sa bahay niyo. Tapos ang sabi nung Grace ba yun? Umuwi na raw kayo sa probinsya. Biglaan kasi. Wala na kaming pambayad ng renta dahil naubos lahat sa kailangang bilhin ni Diego. Kaya umuwi na lang kami rito. Na hindi man lang kinukuha ang bunso ninyo? Maayos naman kasi ang kalagayan ni Camille sa'yo. Kaya nagdesisyon kaming wag na lang muna siyang sunduin. Total naman, bakasyon pa. Makakasagaba lang siya sa mga kailangan naming gawin. Nagdesisyon kayong wag munang sunduin. Nang hindi man lang ako kinakausap kung ayos lang ba? Ay, Ate Divina, sanay ka naman sa ganong setup, di ba? Sanay kang iniiwan sa'yo ni Diego si Camille. Pero hindi sa ganitong paraan. Ano man lang yung magpasabi muna kayo sa akin. Stella, hindi ako daycare para pwedeng pag-iwanin ng bata. Ay naku, tama na nga to. Nagiinit lang ang ulo ko sa inyong mag-asawa eh. Sabihin mo na lang sa magaling kong kapatid na ako na ang kusang naghatid sa anak niya dito sa probinsya ninyo. Sa'yo muna si Camille. Ano? Kako, sa'yo muna si Camille. Sandali lang ha. Lilinawin ko lang. Anak niyo ni Diego ang pinag-uusapan natin. Hindi parang aso na pwedeng ipagkatiwala ng ganun kadali lang. At saka, teka nga lang, umamin ka nga sa akin. Sinadya niyo bang iwan si Camille? Stella, sagutin mo ang tanong ko. Sinadya niyo bang iwan si Camille sa poder ko? Oo, hindi lang ang sagot. Oo, sinadya namin. Ako ang nagsabi kay Diego na iwan na muna sa'yo si Camille. Masyado na ako nahihirapan na mag-alaga ng 3 bata. Total naman mag-isa ka lang sa bahay mo. Di ayan, may makakasama ka. Bata nga lang pero ayos na rin yan. Aba. Hanga din naman ako sa lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Anong akala mo sa akin, Yaya? Tagapag-alaga ng anak ninyo? Paano ang gastos, ha? Pagkain, mga pangangailangan at lalo na yung pag-aaral niya, ha? Ako rin. Yun ba ang gusto niyo mangyari? Parang magic? Bigla ko nagkaroon ng anak, ha? Hoy! Stella, may sariling buhay din ako. Hindi porket kapatid ko yung si Diego, parati kong pagbibigyan ng mga kapritsyo nyo. Hindi ganun yon. Anak nyo to, pues kayo ang gumawa ng paraan paano to buhayin at alagaan. Sino ba kasi nagsabi na anak ko yan? Alam mo naman, di ba? Alam mo na anak yan ni Diego sa ibang babae. Sa madaling salita, sampid lang yan sa pamilya ko. Stella! Hinaan mo nga yung boses mo. Baka marinig ka ng bata. Ano naman ngayon? Kaya nga wala akong kaamor-amor dyan eh. Dahil anak yan ng isang malanding babae na nakikikabit sa asawa ko. At sa tuwing nakikita ko ang batang yan, naaalala ko lang ang nagawang pagtataksil ni Diego sa akin nun. Alam mo ate, ang tagal-tagal ko nang nagtiis sa batang yan. At ngayong hindi na siya alagain, siguro naman pwede na siyang lumayo sa amin. Kaya sa bata ka gagante? Nahihibang ka na ba? Ano namang laban sa'yo ng isang 8 taong gulang na bata? Pinatawad mo na noon si Diego. Diba? Tinanggap mo siya. Pues, tanggapin mo rin si Camille. Ayoko nga. Ginawa ko na ang lahat para magustuhan ko siya, pero wala. Naiirita lang ako. Kaya sa'yo na yan. Wala namang pakinabang yan sa akin eh. Gawin mong tagapag-alaga kapag tumanda ka na. Alam mo, pasalamat ka, asawa ka ng kapatid ko eh. Dahil kung hindi, baka kanina pa kita sinungal-ngal. Naku, kung makapagsalita ka para kang hindi ina. Parang wala kang puso. Gagawin mo yan sa bata? Ano bang klaseng tao ka, ha? Wala na akong pakialam sa kung ano pa ang sasabihin mo. Sige, papayag ako na iwan mo rito si Camille. Pero hindi ko may papangako na magiging magandang pakikitungo ko sa kanya. Nandito lang si Diego noon kaya nakakapagtimpi pa ako. Pero ngayon, ipaparamdam ko sa kanya na wala siyang lugar sa pamilya ko. Ang tagal ko nang gusto
gustong saktan niyang batang yan. Kung hindi ko magawa sa nanay niya, edi sa kanya na lang. Ang itim din pala talaga ng budhi mo, no? Nahiya ang demonyo sa kasamaan ng ugali mo. Kamel! 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 Tinatawag kita! Tita, bakit po? Kunin mo na yung mga gamit mo. Babalik na tayo sa Maynila. Po? Bakit po? Nagbago ng isip ko. Hindi ka dapat dito. Mas makakabuti sa'yo kung nasa akin ka. Po, tita, ano? Wala nang tanong-tanong. Pero, Mama... Huwag mo nang tignan yung babaeng yan. Ako ang pakinggan mo. Ganito. Magbabakasyon ka muna sa akin. Bakasyon? Sige na. Kunin mo na mga gamit mo. Ako na ang bahalang kumausap sa papa mo. Sige na, bilisan mo na. Opo, tita. Kapag tumawag sa'yo ang magaling kong kapatid, Stella, sabihin mo, tawagan niya ako agad. Agad! Inuutos ko kamo. Kailangan namin mag-usap. Kung ayaw niyang ako mismong gumawa ng paraan para makausap ko siya, kahit personal pa. Tony, nang makauwi na kami sa bahay ni Camille, tinanong niya ako kung kailan daw siya uuwi sa kanila. Sinabi ko na lang na nag-usap kami ng mama niya na pansamantala muna siyang mananatili sa poder ko. Ipinaliwanag ko na mahihirapan ng mama niya sa pag-aalaga sa kanilang 4 na magkakapatid dahil nasa ibang bansa na ang papa niya para magtrabaho. Mabuti na lang at matalinong bata si Camille, kaya naintindihan niya mga sinabi ko. Tony, lumipas pa ang ilang araw, wala na talaga akong natanggap na kahit anong tawag mula kay Diego. Dito na ako nag-umpisang magalit sa kanya at itanim sa isip ko na wala siyang kwentang ama. Wala mang nagsabi sa akin pero inako ko ang responsibilidad ng pagiging isang magulang kay Camille. Inenroll ko siya sa isang magandang eskwelahan at ibinigay ang lahat ng pangangailangan niya. Hatid sundo ko siya at tinuturuan sa kanyang mga assignments. Tuwing weekend naman, ginagala ko siya kung saan-saan. Ginawa ko ang lahat ng yun upang hindi niya maramdaman na inabandona siya ng mga magulang niya. Tony, mabilis na lumipas ang 8 taon. Hindi naging madali ang mga pinagdaanan ko dahil wala naman akong alam sa pagiging isang ina. Pero habang tumatagal, ay naging malapit na rin sa puso ko si Camille. Nakita ko ang pagdadalaga niya at kung paano siya lumaki bilang isang mabait at malambing sa lahat, lalo na sa akin. Hindi ko rin naitago sa kanya ang totoong dahilan kung bakit hindi na kami bumalik sa magulang niya. Nung una, nagalit siya. Pero sinabi ko na yun ang wag na wag niyang hahayaang manatili sa puso niya. Congratulations, anak! Congratulations din sa'yo, tita. 4 na taon na lang magiging malaya ka na sa obligasyon mo. Oo nga, 4 na taon na lang. Haharapin mo na ang totoong mundo. Kaya galingan mo sa college, ha? Kung naging masipag ka ngayon, mas lalo mong sipagan. Oo naman po. Hindi ko hahayaang masayang lahat ng pinaghihirapan niyo sa akin. Dapat summa cum laude ako pagka-graduate ko. Ay nako, Camille. Kilala mo naman ako, di ba? Ang mahalaga sa akin, makapasa ka. Yun lang. Kung magkaroon ka ng honor, bonus na lang yun. Ay, teka, sigurado ka na ba sa kukunin mong kurso? Education? Opo, gusto ko po kasi talagang maging teacher. Di saktong-sakto pala tong graduation gift ko sa'yo. Po? May graduation gift po kayo sa akin? Aba, oo naman, no? Hindi pwedeng wala. Ayan, nasa gilid mo na. Ito na po pala yun. Akala ko wala lang eh. Sige na, buksan mo na. Sigurado kong magugustuhan mo yan. Sige po. Uy, ang laking kahon nito, tita. Naka-gift wrap pa. Parang ano to ah.
Tama po ba naiisip ko? Eh basta buksan mo para malaman mo. Laptop? May sarili na po akong laptop? Oo. Alam ko kasi hindi sapat ang computer lang dahil syempre may mga pagkakataon na kailangan mong mag-aral sa library o di kaya kung saan mo gusto. Kapag may ganyan ka, pwede ka mag-aral kahit saan, di ba? May laptop na ako. Thank you po, tita. Oh, you're welcome, anak. Basta para sa'yo at sa pag-aaral mo, ibibigay ko ang lahat. Oh, ipangako mo sa akin ha. Mag-aaral ka ng mabuti. Oo naman po, tita. Pangako ko po yan sa inyo. Hindi kita bibiguin at iingatan ko tong laptop na regalo niyo sa akin. Mabuti naman kung ganon. O sige na, magbihis ka na. Magse-celebrate tayo sa labas. Sige po, thank you po ulit. Bilisan mo ha. Nagugutom na ako. Ito talaga. Opo. Ay, saan kaya masarap kumain ngayon? Siguro doon na lang sa kinainan namin nung nakaraan. Masarap doon eh. Ay, tama. Yun na lang. Nasaan nga pala yung cellphone ko? Baka pwede akong magpa-reserve na. Oh, dinner time, kaya siguradong maraming tao ngayon. Ay, nandito lang pala sa lamesa. Ano ba yan? Makakalimutin na ako. Oh, ang daming missed calls. Kaninong number to? Nakalimang tawag pa sa akin. Baka yung mga nag-aalok lang ng kung ano-ano. Ano nga ulit yung contact number ng restaurant na yan? Ay, may tao. Sino naman kaya ito? Oo, sandali lang. Nandyan na. Sino si... Diego? Ate Divina, Paano? Anong ginagawa mo rito? gusto sana kita makausap eh. Tsaka gusto ko rin makita yung anak ko. Wala kang anak na makikita rito. Umalis ka na. Ate, hayaan mo naman ako makita si Camille. Hayaan? Abay, ang kapal naman ng mukha mo. Hindi ka ba nahihiya? Ang lakas ng loob na itong baliw na to. Pagkatapos mong hindi magpakita ng 8 taon, sa tingin mo hahayaan kita makita ng ganun kadali si Camille? Ay hindi. Hindi ganun yun, Diego. Anong hindi ganun? Kahit anong mangyari, tatay ako ni Camille at may karapatan ako makita ang anak ko. Karapatan? Hoy, kilabutan ka nga. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Bigla kang nawala na parang bula sa buhay ng bata, Diego. Hindi ko man lang kayo mahagilap ni Stella. Ilang beses kayong hinahanap ni Camille sa akin pero wala akong may sagot kung nasaan kayo dahil maski ako, hindi ko alam. Tapos sasabihin mo na may karapatan ka sa bata? Ha? San banda? San banda yung karapatan na yan at susunugin ko? Ate, hindi natin kailangan mag-away ng ganito. Pumunta lang ako rito para bawiin ang anak ko, yun lang. Wow! Ang kapal din naman talaga ng pagmumukha mo, ano? 8 taon mo pinabayaan ng anak mo. 8 taon mong pinaako sa akin ng responsibilidad na dapat kayo ng impaktita mong asawa ang gumagawa. Tapos ngayon, babawiin mo na lang siya ng basta-basta? Bakit? Kasi okay na. Kasi kaya mo na. Pumayag na si Stella na magpakaama ka sa anak mo. Ay hindi, Diego. Hindi ako papayag. Hindi mo pwedeng kunin si Camille. O anong gusto mo? Idaan pa natin to sa barangay. Aba, marunong manakot. Prinaktis mo ba yan bago ka nagpunta dito? Pwede pumunta ka sa barangay. Wala akong pakialam kahit sa presidente ka pa ng Pilipinas humingi ng tulong. Malinaw na akong bumuhay sa anak mo. Ako ang nag-alaga. Ako ang nagpakahirap. Ako nagpakamagulang sa kanya. At ikaw, wala kang karapatan sa batang basta mo na lang iniwan sa iba. Basta kukunin ko ang anak ko. Tabi! Ay! Papasok ako! Kukunin ko ang anak ko! Hindi ka papasok! Subukan mo lang magpumilit na pumasok sa loob ng pamamahay ko. Hindi ako magdadalawang isip na ipapulot ka sa mga pulis. Trespassing yung ginagawa mo! Nababaliw ka na. Kung ako trespassing, ikaw kidnapping! Ay, wow! Kidnapping! 8 taon tapos ngayon ka lang magsusumbong kuno? Tanga-tanga! May masabi ka lang eh! Ano ba kasing problema mo? Bakit ba ayaw mong makita ko ang anak ko? Bukod sa ako yung tunay niyang magulang, sarili mo akong kapatid, ganito ang gagawin mo? Hoy! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan! Ikaw na nga itong nababaliw eh! Pagkatapos niyong abandonahin si Camille, eto ka ngayon na parang nag-claim lang sa baggage counter? Ang kapal ng mukha mo makipag-away sa akin eh, ang laki-laki ng utang na loob mo sa akin! Ako ang sumalo sa responsibilidad mo, Diego! Yon ang hindi mo nagawang gawin bilang isang magulang! Alam mo ba kung ano ka? Wala kang kwentang ama! Kaya umalis ka na! Wala kang kukunin dahil walang iyo! Ako na ang magulang ni Camille! Ako lang! Tony,
alam ko naman na darating din ang panahon na kukunin ni Diego si Camille sa akin. Dahil tama naman ang sinabi niya. Siya ang magulang. Kaya siya ang may karapatan sa bata. Pero hindi nakuha ni Diego si Camille nung araw na yun. Dahil sa narinig na ng bata ang sigawan naming magkapatid, ipinaliwanag ko kay Camille ang lahat. At maski siya, ayaw sumama sa tatay niya. Tony, simula nung araw na yun, hindi na nawala ang takot ko sa pagbabalik ni Diego para bawiin si Camille. Sa loob kasi ng 8 taon, natutunan ko ng mahalin ang anak niya. Tinuring ko ito na parang sa akin mismo nanggaling. Nang dahil kay Camille ay nagkaroon ako ng panibagong layunin sa buhay. Yun ay ang mapalaki ko siya ng mabuti at maibigay ang lahat ng pangangailangan niya upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Tony, dumating na nga ang araw na kinatatakutan ko. Bumalik si Diego na may kasamang mga pulis at pilit na binabawi si Camille. Sinabi sa akin na wala raw akong karapatan na angkinin ng bata dahil hindi naman ako ang totoong magulang nito. Para hindi na magkaroon pa ng mas malaking gulo, pinakiusapan ko na ang pamangking ko na sumama na sa papa niya. Masakit man pero yun ang tamang gawin. Nang umalis si Camille sa bahay, biglang nag-iba ang mundo ko. Tumahimik, lumungkot. Kahit nagkaroon kami ng away na magkapatid, nagpapasalamat pa rin ako kay Diego dahil hinayaan niya na magkaroon pa rin kami ng komunikasyon ng pamangkin ko. Halos araw-araw ay tumatawag sa akin si Camille. Nag-iiyakan kami dahil pareho na naming namimiss ang isa't isa. Palagi ko siyang tinatanong kung maayos lang ba ang kalagayan niya roon dahil kung hindi, gagawin ko ang lahat upang bawiin siya. Sino naman kaya itong kumakatok? Ay, sandali, nandyan na. Anak! Mama! Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Mama! Ay, teka, ano bang nangyari? Paano ka? Sabihin mo sa akin, bakit ka umiiyak? Sino nagpaiyak sa'yo? Mama! Pwede po bang dito na lang ako? Bakit? Ay, sandali nga, pumasok na muna tayo sa loob. Halika. Anak, ano bang nangyari, ha? Teka, yung tatay mo ba? O yung asawa niya? Anong ginawa nila sa'yo ron, ha? Kasi mama, ayoko na po dun eh. Ayoko na talaga. Dito na lang ako sa inyo ulit. Bakit nga? Ano bang ginagawa nila sa'yo? Inaaway ka? Sino umaaway sa'yo? Sabihin mo. Kasi tita, wala namang nagbago eh. Palagi nila sa akin pinaparamdam na hindi ako parte ng pamilya nila. Paano pinaparamdam? Lahat ng trabaho sa loob ng bahay sa akin pinagagawa. Tapos magkamali lang ako ng konti. Mumurahin na ako ni Mama Stella. Kapag sobrang galit siya, sinasaktan niya ako. Ano? Sinasaktan ka? Saan ka sinasaktan? Patingin nga ako. May mga pasa ka ba, ha? May sugat ka ba? Ha? Ito po. Nagkaroon po ko ng pasa sa braso sa sobrang higpit ng hawak niya. Tapos, ito naman, sugat sa may tuhod ko. Ito po yung tinulak niya ako ng malakas dahil parang-harang daw ako sa dinadaanan niya kaya nasapsap po ako. Diyos ko. Hayop ang Stella na yan. Hayop siya. Nasaan ang papa mo, ha?
Anong ginagawa niya kapag sinasaktan ka ni Stella? Humihingi lang po siya ng sorry sa akin. Hayaan ko lang daw po si Mama kasi... Hayaan? May toyo na talaga sa utak yung kapatid ko. Mama, alam ko na po yung totoo. Anong totoo? Hindi niyo na po kailangan maglihim sa akin. Ano ba yun, Camille? Alam ko pong anak ako sa labas ni Papa. Yun po yung sinabi ni Mama Stella sa akin kanina. Hindi raw po niya ako anak. Kaya wala raw po akong karapatan sa bahay na yun. Nabunga lang daw po ako ng kasalanan. Namalas daw po ako. Na sana hindi na lang daw po ako bumalik sa kanila. Walang siya talagang babae. Salot daw ang tunay kong nanay, kaya ganun din daw po ako. Matutulad din daw po ako sa nanay ko, marumi. Dito ka na, ha? Hindi ka na aalis sa pudir ko. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita. Kahit ireklamo pa ako ng tatay mo, irereklamo ko rin siya. Kahit sugurin pa nila ako, edi haharapin ko sila. Matagal na ako nagtitimpi dahil nire-respeto ko sila bilang mga tao. Pero sa ginawa nila sa'yo, anak, mukhang pwedeng-pwede ko nang itapon ng katiting na kabaitan ko para sa kanila. Agang Divina! Buksan mo tong pinto! Mama, nandiyan na po si Papa. Siguradong pauwiin niya po ako. Mama, ayoko umuwi. Ayoko na po doon. Ma, nagmamakaawa ko sa'yo. Huwag mo kong hayaang kunin ni Papa. Ate! Ano ba? Huwag ka mag-alala, Camille. Ako na ang bahala. Dito ka lang, ha? Ako na ang haharap sa papa mo. Mama. Huwag kang matakot. Sabi ng buksan niyo to eh! Ano ba? Oh, Diego. Nasaan si Camille? Camille! Sandali lang, Diego. Sandali. Huwag ka nga basta-basta pumapasok sa hindi mo bahay. Camille! Sabi ko na nga ba nandito ka lang eh. Halika, uuwi na tayo! Halika na! Ako na umuwi, Papa. Ayoko. Anong ayaw mo? Hindi itong bahay mo, Camille. Doon na sa atin. Nandun naman ang kapatid mo at kami ang pamilya mo. Halika na, uuwi na tayo! Ayoko. Halika na! Ayoko na po doon. Mama, tulungan mo ako. Ayoko Diego, umuwi doon. tama na! Tama na! Nasasaktan na yung bata! Huwag kang makialam dito, ate. Anak ko si Camille, kaya dapat ko nang kunin siya rito. Nasasaktan nga kasi sa paghila mo! Baka paano pa yan? Halatang halata ka naman na wala kang pakialam kung masaktan ang anak mo! Wala talaga akong pakialam kung masaktan siya. Basta hindi ako aalis dito hanggat hindi ko siya kasama. Uuwi na tayo. Sandali. Huwag ka nang matigas ang ulo, Camille. Nauubos ng pasensya ko sa yung bata ka, ha? Bakit ba kasi hindi na lang ako pwedeng manatili rito kay Mama? Mas gusto ko po dito. Mas nararamdaman ko mahalaga ako rito eh. Mas minamahal. Hindi katulad sa bahay niyo. Ayoko na makasama kayo ni Mama Stella. Anong sinabi mo? Ayoko na sa inyo. Hindi naman na anak ang turing niyo sa akin eh. Hindi ko na rin alam kung saan ako lulugar. Parang lahat ng gagawin at sasabihin ko, kalkulado. Nakakasakal na, nakakapagod. Ah, ganun, ha? Layuan mo ang anak ko! Lumayo ka! Layo! Mama, wag mo ko ibigay ni Papa. Ayoko sa kanila. Dito lang po ako. Gusto ko dito lang ako. Makinig ka naman sa anak mo, Diego! Kung talagang mahal mo siya, gagawin mo kung ano makakabuti sa kanya. At ang alin? Ang manatili siya rito? Oo! Kung hindi mo kayang alagaan at mahalin ang anak mo, huwag mo na siyang kunin sa akin. Nagmamakaawa ko sa'yo, Diego. Akin na lang ang anak mo. Akin na lang si Camille. Pakiusap, akin na lang siya. Tony, sa buong buhay ko, yun ang pinakaunang pagkakataon na nagmakaawa ako.
Lumuhod ako sa harap ni Diego. Huwag lang niyang muling kunin sa akin si Camille. Paulit-ulit kong sinasabi ang mga salitang, maawa ka, akin na lang siya. Hanggang sumuko na lang si Diego at pumayag sa pakiusap ko. Siguro dahil naaawa na rin siya sa akin, o di kaya alam din niyang pabor ito sa kanilang dalawa ni Stella. Simula nung araw na yun ay hindi na muling kinuha pa sa akin si Camille. Minsan ay tumatawag o dumadalaw si Diego para kumustahin ang anak niya na hindi ko naman ipinagkait sa kanya. Tony, maraming nangyari sa paglipas ng ilang taon. Nakapagtapos na sa pag-aaral si Camille at nagkaroon ng maayos na trabaho. Mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa ng pamangkin ko. Lahat ng nangyayari sa kanya, ako ang unang nakakaalam. Mula sa pagkakaroon ng nobyo hanggang sa yayain na siya nitong magpakasal. Nandito na ako. Mama, Ay, sobrang ganda mo, anak. talaga ma? Oo naman. Aba, para kang artista sa ayos mo ngayon Uy, ikot ka nga. Sobrang komportable po nung napili nating wedding gown ko. At bagay na bagay sa'yo. Ay, ano ba yan? Naiiyak na naman ako. Alam mama, naiiyak ka na naman eh. Yung makeup mo. Ito, tissue. Masayang masaya lang kasi ako para sa'yo. Sa wakas, nakahanap ka na rin ng taong magmamahal at poprotekta sa'yo ano man ang mangyari. Tapos na ang papel ko sa buhay mo. May kapalit na ako. Mama, kahit kailan, kahit anong mangyari, walang makakapalit sa'yo sa puso ko. Dahil kung hindi dahil sa'yo, wala ako sa kung nasan man ako ngayon. Malaking utang na loob ko sa inyo. Ay, naku, Camille. Ayaw kong isipin mo na may utang na loob ka sa akin. Dahil kusa kong ginawa ang lahat ng bagay na yon. Kasi mahal kita. Nasa na nga pala ang papa mo, ang mga kapatid mo. Bakit ikaw lang mag-isa rito? Papunta na raw po sila eh. Si Ana naman po may kinuha lang sa first floor kaya ako lang po mag-isa rito. Ilang oras na lang. Ikakasal ka na. Masaya ka ba? Oo naman po. Sobra. Kahit nagkaroon lang ng konting aberya, naayos naman din po agad eh. Aberya? Anong aberya? Bakit? Ano nangyari? Muntik na po kasing hindi pumunta mga kapatid ko dahil pinagbawalan ni Mama Stella. Tinawagan pa nga ako kagabi eh. Bakit pa ba raw iniistorbo yung mga kapatid ko? Hindi na lang daw ba ako makontento sa pagpunta ni Papa? Alam mo, kahit kailan talaga yung Estela na yan at Ribida. Wala namang problema, gumagawa siya ng problema. Alam naman yung kasal mo, nakiki-eksena pa siya. Hayaan nyo na lang po, Mama. Siguradong nagagalit lang yun kasi hindi ko siya inimbita sa kasal ko. O nga po pala, may sasabihin po ako sa inyo. Oh, ano yun? Ma, gusto ko po mamaya sa simbahan. Kayo ang maghatid sa akin sa harap ng altar. Ha? Teka, bakit? Hindi ba ang papa mo ang gagawa nun? Di ba tatay lang ng bride ang pwede maghatid sa kanya? Baka magalit ang papa mo. Huwag niyo na pong alalahanin si Papa. Nagsabi na ako sa kanya kagabi. Pinaliwanag ko na kahit tatay ko siya, ikaw pa rin ang mas tumayong magulang ko. Camille. Totoo po yun, Mama. Kaya, salamat, Mama, ha? Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Salamat sa pagiging totoong magulang. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Akala ko noon, kontento na akong mag-isa lang sa buhay. Pero nung nanatili ka sa poder ko, nagbago ang lahat. Binago mo ko, anak. Binago mo ang puso ko.
Tinuruan mo akong magmahal ng walang hinihinging kapalit. Nang dahil sa'yo, nagbago ang tingin ko sa mundo. Kaya, salamat din sa'yo. Mama naman, naiyak din tuloy ako. Yung makeup ko. Basta ma, ikaw ang maghahatid sa akin sa altar mamaya. Oo naman. Isang malaking karangalan na gawin yon. Ay, magkakaroon ka na ng sarili mong buhay. Sana hindi ako mawalan ng pwesto dyan sa puso mo. Hindi po mama, hindi po mangyayari yan. Pinapangako ko sa'yo na kahit ilang taon pang lumipas, hindi ako mawawala sa'yo. Hindi ako papayag. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, anak. Tony, kahit umalis na si Camille sa poder ko upang bumuo ng sarili niyang pamilya, hindi na ako nakaramdam ng pag-iisa. Oo, malungkot dahil ako na lang ulit ang nasa bahay. Pero alam ko na kahit ano man ang mangyari, meron akong taong masasandalan. Nakakatawang isipin na sa ilang lalaking dumaan sa buhay ko, isang munting bata lang pala ang makakapagpabago ng disposisyon ko sa buhay. Hindi ko man tunay na anak si Camille, pero mahal na mahal ko ang batang yun. Masayang masaya din ako dahil alam ko na naging matagumpay ako sa pagpapalaki sa kanya. Napakabait, mapagmahal at may takot sa Diyos ang batang minahal ko ng lubos. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.